May mga lalaking nagtataka kung bakit kahit ibinuhos na nila ang lahat, parang kulang pa rin. At may mga lalaking hindi naman nagsusumikap masyado, pero sila ang hindi malimutan. Bakit ganun? Dahil sa tatlong bagay na gustong-gusto ng babae sa isang lalaki. Hindi ito yung mga nababasa mo sa generic na listahan. Hindi ito yung mga sobrang obvious. Ito yung tatlong bagay na hindi nila laging sinasabi, pero hinahanap nila. At kapag nasa iyo to, mahihirapan talaga silang lumayo. Pero bago natin pag-usapan kung ano yung mga yon, kailangan muna nating maintindihan kung bakit may mga lalaking kahit mag-e-effort ay nalulugi, at yung iba naman kahit tahimik parang hinahabol ng tadhana. Ang problema ng maraming lalaki ngayon ay ito. Akala nila ang gusto ng babae ay sobra. Pero ang totoo kulang sila sa tamang uri ng presensya. Hindi mo kailangang maging mayaman. Hindi mo kailangang maging sobrang gwapo. Hindi mo kailangang maging perfect. Pero kailangan mong maging lalaking may lalim. Hindi yung lalaking basta present lang pero walang dating. Dahil sa mundo ngayon kung saan lahat ng tao ay naka-online, kung saan lahat mabilis magbago, kung saan kahit feelings nagiging instant coffee na rin. Hindi na sapat ang simpleng mabait ka naman o ikaw naman yung nandyan. May mga lalaki ngayon na halos araw-araw nagte-text, nagpapa-cute, nagpapa-impress, pero hindi pa rin mapili. Samantalang may isang lalaking minsan lang magparamdam, pero siya ang inuuna, siya ang iniisip. Siya ang hindi kayang tanggihan. Hindi ba nakakainis yun? Hindi ba nakakasakit na makita na ikaw ang todo? Pero hindi ikaw ang pinili. Pero hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan kung naging mabait ka. Hindi mo kasalanan kung nagbigay ka. Hindi mo kasalanan kung nag-effort ka. Ang problema ay madalas, hindi natin naiintindihan kung ano talagang gustong-gusto ng babae sa isang lalaki. Hindi yung physical, hindi yung material, hindi yung pakitang tao, kundi yung mga bagay na hindi mo agad maiisip, pero nararamdaman nila, at dito nagsisimula ang sakit. Dahil habang iniintindi mo siya, may mga gabi na ikaw yung hindi niya iniintindi. Habang ikaw nag-aalala sa kanya, siya ay nagre-reply sa iba. Habang ikaw nagtataka kung paano mo siya papasayahin, siya naman ay nagtataka kung paano ka iiwasan nang hindi ka nasasaktan. Ang brutal di ba? Ang mas masakit pa, may mga babae na hindi mo naman masisisi. Hindi dahil masama sila, kundi dahil nakasanayan nilang mas piliin ang lalaking may dating, hindi laging yung lalaking laging available. May mga babae na gustong-gusto ka nung una, pero bigla ka na lang nilang hindi kayang tignan. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nawala sa'yo yung mga bagay na hinahanap nila sa isang lalaki. Hindi kabaitan, hindi effort, hindi oras, kundi yung tatlong bagay na nakakapagpatibok ng puso nila sa paraang hindi nila maipaliwanag. Kung hindi mo alam yung mga yon, lagi kang mauuwi sa parehong ending. Ikaw ang nagbibigay, pero hindi ikaw ang pinipili. Ikaw ang nagmamahal, pero hindi ikaw ang minamahal. At habang ikaw ay nagtataka, meron siyang ibang lalaking iniisip. Yung lalaking hindi naman siguro mas gwapo, hindi mas mabait, hindi mas mayaman. Pero may isang bagay siyang meron na wala sa karamihan ng lalaki. O tatlong bagay para maging mas eksakto. Gusto kitang dalhin sa isang kwento. Isang lalaking nagngangalang Adrian. Simple lang, mabait, maalaga, generous. Yung klase ng lalaking hindi ka matatakot ipagmalaki sa magulang mo. Yung boyfriend material. Yung safe choice. At isang lalaking nagngangalang Elian. Hindi showy, hindi masyadong expressive, pero may misteryong dala. May ilalim. Tahimik pero mabigat ang dating. Hindi siya laging nandyan, pero kapag kausap mo siya, parang nabubuo ang mundo mo. Si Adrian halos araw-araw nag-aaya. Nagpapadala ng pagkain, flowers, simpleng reminders. Tinatanong palagi kung okay ka. Kumain ka na ba? Nakauwi ka na ba? Si Elian, minsan lang mag-message, pero pag nag-message, kamusta talaga? Hindi yung sagot mo sa mga kaibigan mo, yung totoo. At doon sila nagkakaiba. At doon maraming lalaking katulad ni Adrian ang hindi nakakaintindi. Dahil ang tingin ng maraming lalaki, kapag mas mabait ako, mas mamahalin niya ako. Pero hindi ganun gumalaw ang puso ng babae. Dahil ang puso nila ay hindi naghahanap ng lalaking sobrang available, kundi lalaking may direksyon. Hindi lalaking laging nasa tabi, kundi lalaking may tindig. Hindi lalaking inuuna ang babae sa lahat ng oras, kundi lalaking inuuna ang sarili niyang buhay. At doon sila naa-attract. Sa huli, sino ang mas naalala niya? Hindi si Adrian, kundi si Elian. Bakit? Hindi dahil mas gwapo si Elian, hindi dahil mas mayaman, hindi dahil mas macho,
kundi dahil may tatlong bagay si Elian. At yun ang tatlong bagay na gustong-gusto ng babae sa isang lalaki. At dito papasok ang reflection. Mga lalaki, tingnan mo ang buhay mo. Hindi ba minsan naramdaman mo rin na ginawa mo ang lahat, pero hindi ka pa rin nagustuhan sa paraan na gusto mo? Hindi mo ba naisip minsan kung bakit yung lalaking hindi naman mas ma-effort sa'yo? Siya yung hinahanap niya? Hindi mo ba napansin na kung kailan ka naging sobrang available, dun ka niya biglang hindi pinahalagahan? At habang iniisip mo to, gusto kong tandaan mo to. Ang babae hindi na-attract sa lalaking ibinibigay ang buong mundo, kundi doon sa lalaking may sariling mundo. Hindi sa lalaking laging sumusunod, kundi sa lalaking may sariling prinsipyo. Hindi sa lalaking sobrang expressive, kundi sa lalaking may tamang lalim, may tamang timing, at may tamang pace. At lahat ng yan ay nabubuo sa tatlong bagay lang. Tatlong bagay na kaya mong dalhin, tatlong bagay na pwedeng lumabas mula sa'yo, tatlong bagay na hindi kailangan ng yaman o kotse o habias. Tatlong bagay na kayang-kaya mong paunlarin kung alam mo kung ano, kung naiintindihan mo kung bakit, at kung gagamitin mo ng tama. Sa susunod na part, isa-isahin natin yung tatlong bagay na yon. Hindi bilang listahan, hindi bilang tutorial, kundi bilang malalim na paglalakbay kung paano nag-iisip ang babae at paano gumagalaw ang puso nila pagdating sa isang lalaki. Pero bago tayo pumunta doon, may kailangan ka munang intindihin. Hindi ka mawawalan ng mahal sa buhay dahil kulang ka, kundi dahil hindi mo pa nadadala yung tatlong bagay na gustong-gusto nilang maramdaman. At kapag natutunan mo to, magbabago ang dating mo, magbabago ang presensya mo, magbabago ang paraan ng paglapit nila sa'yo, at doon magsisimulang mag-iba ang laro. Kung si Marcus Aurelius ang kakausap sa'yo ngayon, sasabihin niya, ang mundo hindi mo kontrolado, pero ang sarili mong karakter hawak mo. Hindi mo pwedeng pilitin ang babae, hindi mo pwedeng idikit ang sarili mo sa puso nila. Hindi mo pwedeng ipilit ang halaga mo sa kanila, pero pwede mong buuin ang sarili mong pagkatao. At doon nagsisimula ang lahat, sa karakter, sa presensya, sa lalim. At yung tatlong bagay na yon, hindi mo kailangan ipilit. Lalabas yan naturally kapag natutunan mong unahin ang sarili mo ng tama, hindi para takasan sila, kundi para hindi mo rin basta ibigay ang sarili mo ng walang laban. Maraming lalaki ang nagtataka. Bakit hindi ako pinili gayong ako naman ang nandyan? Bakit siya nahulog sa isang lalaking hindi naman nag-e-effort? Bakit iba ang tingin niya sa lalaking halos hindi nagpapakita, samantalang ako halos araw-araw nandyan para sa kanya? At ang sagot ay hindi dahil mas gwapo siya, hindi dahil mas may pera, at hindi dahil mas macho, kundi dahil may tatlong bagay siyang dala na matagal nang gustong-gusto ng babae sa isang lalaki, kahit hindi nila sinasabi. At ngayon, oras na para ilatag ang tatlong bagay na iyon, hindi bilang listahan, kundi bilang tatlong mukha ng isang lalaking hindi nila kayang kalimutan. Para maintindihan mo ang tatlong bagay na iyon, kailangan mo munang makita kung bakit ang daming lalaki ang hindi ito nadadala. Hindi dahil mahina sila, hindi dahil kulang sila, kundi dahil mali ang pinanggagalingan nila. Gusto nilang makuha ang babae sa pamamagitan ng pagkukuha ng atensyon, sa pamamagitan ng pag-aalaga na parang para silang magulang, sa pamamagitan ng paghabol na kala nila magpapatibok ng puso ng babae. Pero ang babae hindi nahuhulog sa pangahabol. Nahuhulog sila sa presensya, sa tinig ng karakter mo, sa tamang bigat at tamang gaan ng isang lalaki. Kaya na ngayon, hayaan mong isa-isahin ko ang tatlong bagay na iyon sa paraang hindi mo pa naririnig dati. O ano, gusto ng babae. Ang lalaking may tindig, hindi lalaking nakasalalay. May isang agwat na hindi laging nakikita. Ang agwat sa pagitan ng lalaking mabait at lalaking may backbone. Ang babae, gustong-gusto nila ang kabaitan, pero hindi sila na-attract sa lalaking nakadepende sa kanila para maging masaya. Hindi sila na-attract sa lalaking ginagawa silang oxygen. Hindi sila na-attract sa lalaking walang sariling mundo. Gusto nila yung lalaking may buhay kahit wala sila. Lalaking hindi nanginginig ang pagkatao kapag hindi siya nag-reply. Lalaking hindi guguho ang araw niya kapag may kaunting distansya. Para sa babae, sexy ang lalaking may sariling direksyon. Hindi dahil controlling siya, kundi dahil grounded. Siya yung tipo ng lalaki na kapag kinakausap mo, mararamdaman mong may sarili siyang landas. May sarili siyang laban. May sarili siyang pangarap. At doon nagiging mabigat ang presensya niya. Hindi siya umaasa sa babae para magkaroon ng identity. May sarili siyang identity. At doon nagmumula ang lakas. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaki na hindi nila kayang i-ghost. Kasi hindi sila needy.
Hindi sila clingy, hindi sila desperado, hindi sila sunod ng sunod. May choice sila, may direksyon sila, may sarili silang mundo, at naiimbitahan mo lang sila pumasok sa mundo mo. Hindi nakaasa sa'yo ang buhay nila. At kapag may tindig kang ganito, kahit hindi ka gwapo, kahit hindi ka mayaman, iba ang dating mo. Dahil ang babae, instinct nila ang lumapit sa lalaking marunong tumayo sa sarili niyang paa. 2. Gusto ng babae ang lalaking maramdamdamin pero may kontrol. Hindi totoo na ayaw nila ng lalaking may emosyon. Gusto nila. Gusto nilang makita kang totoo. Gusto nilang makita kang may puso. Gusto nilang makita kang may lalim. Pero ang ayaw nila, lalaking hindi marunong maglaman ng sariling damdamin. Lalaking madaling sumabog. Lalaking madaling mawasak. Lalaking madaling magalit, magselos o magpanik. Hindi nila hinahanap ang lalaking malamig. Hinahanap nila ang lalaking kalmado sa gitna ng unos. Isipin mo ang ilog. Mataas ang agos, malalim, mabigat. Pero dumadaloy ng mahinahon. Hindi siya nagwawala. Hindi siya nagmamadali. Pero ramdam mo ang lalim niya. Ganyan ang gusto ng babae. Hindi yung lalaking stone cold na walang nararamdaman, kundi yung lalaking marunong magdala, marunong magpigil, marunong mag-isip bago sumagot, marunong maglaman ng sarili. Kasi ang ganitong lalaki ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad, hindi physical security, emotional security. Dahil kapag kalmado ka, kapag grounded ka, kapag hindi ka nadadala ng emosyon mo, mapagkakatiwalaan ka nila. And sa modern dating niya ngayon, kung saan ang daming insecurity, ang daming fear of abandonment, ang daming emotional chaos, yung lalaking may emotional composure ay nagiging parang oasis sa gitna ng desert. At tandaan mo, hindi nila kailangan ng perfect, kailangan nila ng consistent na kalmadong presensya. Doon sila nahuhulog, doon sila napapahinto, doon sila nagiging totoo. 3. Gusto ng babae ang lalaking may mystery pero hindi mayabang. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang babae gustong-gusto nila ang lalaking may lalim, may pagka-mysterious. Hindi open book agad. Hindi agad binibigay ang buong emosyon. Hindi agad inilalabas lahat ng kwento. Hindi dahil nagiging pa-hard to get ka, kundi dahil may sarili ka talagang mundo. May mga lalaking puro salita. Lahat kinukwento, lahat sinasabi, lahat ipinapakita agad. Pero ang lalaki na may mystery, hindi niya kailangan magpanggap. Hindi niya kailangan magpakitang gilas. Hindi niya kailangan magsinungaling para magmukhang malalim. Simple lang. Hindi niya inuuna ibigay ang buong sarili agad. May tamang pacing, may tamang distansya, may tamang timing. At dahil dito, ang babae ay hindi nagsasawa. Sa totoo lang, ang puso ng babae ay umiikot sa ritmo. Gusto nila ng init, pero gusto rin nila ng lamig. Gusto nila ng lapit, pero gusto rin nila ng konting hiwaga. Dahil ang babae, hindi sila nahuhulog dahil kilala ka nila. Nahuhulog sila dahil gusto ka pa nilang makilala. At kapag may mystery ka, hindi toxic na mystery, kundi natural na depth. Nagiging parang libro ang presensya mo, na hindi nila gustong bitawan. At ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking kahit hindi expressive, kahit hindi malambing, kahit hindi malaki ang effort, pero may dating na hindi nila malimutan. Because mystery creates magnetism. Lalim creates attraction. Hindi pagiging pa-impress, kundi pagiging grounded sa sarili mong buhay. Gusto kong ilahad sa iyo ang huling parte ng kwento natin. Naalala mo si Adrian at si Elian? Si Adrian, mabait, nandiyan palagi. Halos perfect sa paningin ng marami. Pero hindi siya ang pinili. Si Elian, tahimik, may direksyon, hindi showy, hindi clingy. Hindi perpekto, pero may tindig, may lalim, may composure, may mystery. Kaya kahit hindi siya ang palaging tumatawag, siya ang palaging iniisip. Kahit hindi siya ang palaging nagbibigay, siya ang gustong-gustong balikan. Kahit minsan lang magparamdam, tumatama sa puso. Isang gabi nagkita sina Adrian at Elian nang hindi sinasadya. Tahimik si Adrian, ramdam mo ang bigat niya. Hindi siya bitter, pero halatang hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya pinagpilian. Tinanong niya si Elian, "Bro, ano bang meron ka na wala ako?" At ang sagot ni Elian ay simple lang, "Wala naman akong kakaiba. Ginawa ko lang ang sarili kong buhay. Hindi ko siya ginawang sentro ng mundo ko. Hindi ko rin tinago ang emosyon ko, pero hindi ko rin hinayaang ako ang kainin ng emosyon ko. At hindi ko ibinigay agad ang buong kwento ko. Hinayaan ko lang na matuklasan niya ako sa tamang oras." At doon natahimik si Adrian. Dahil doon niya na-realize na hindi effort ang kulang sa kanya, kundi presence. Hindi kabaitan ang kulang, kundi character. Hindi oras ang kulang,
kundi lalim. At sa sandaling naintindihan niya ito, doon nagsimula ang pagbabago. At ikaw, kapatid, posible ring nandito ka sa parehong punto. Posibleng may iniwan ka, may hindi pumili sa'yo, may hindi bumalik, may hindi nag-appreciate ng effort mo. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin. Kailangan mo lang maging lalaking may bigat, may tindig, may lalim, may composure, at may unti-unting binubuksang mundo. At kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakagusto ng babae sa lalaki, hindi tatlong hiwalay na katangian ito, kundi tatlong mukha ng isang bagay. Isang lalaking buo, hindi desperado, hindi nawawala sa sarili, hindi tumatakbo sa emosyon, hindi naghahanap ng validation. Isang lalaking masaya maging siya. At dahil masaya siya maging siya, mas masarap siyang mahalin. Kung susuriin mo lahat ng sinabi natin, isa lang ang core. Disiplina sa sarili. Hindi disiplina para maging cold. Hindi disiplina para maging untouchable. Hindi disiplina para maging alpha version na nakikita mo sa internet. Kundi disiplina para hindi mawala sa sarili mo. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapaikot ng mundo sa babae. Pinapaikot niya ang sarili niyang mundo. At kung sakaling may babae na gustong pumasok dito, welcome, pero hindi required. Dahil alam niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi sa paghawak ng mahigpit, kundi sa pagtayo ng diretsyo, hindi sa paghabol, kundi sa paghubog, hindi sa paghingi ng atensyon, kundi sa pagkakaroon ng karisma na natural na humihila, hindi sa pagiging perfect, kundi sa pagiging grounded. Kaya kung gusto mong maintindihan kung ano ang gusto ng babae, simple lang. Maging lalaking kayang mahalin ang sarili nang hindi nawawala ang respeto sa sarili. At doon, kusang bubukas ang pintuan ng puso nila. Kung sa tingin mo ay may natamaan sa'yo dito, ibig sabihin may parte ng puso mo na handa ng magbago. Kaya bago ka umalis, iwan ka ng isang tanong. Handa ka bang buuin ang sarili mo, hindi para sa babae, kundi para sa'yo? Kung oo, i-type mo sa comments, sarili ko muna ngayon. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong malalim na usapan, like mo to, i-share mo sa kakilala mong kailangan ng gabay, at sumama ka ulit sa susunod nating kwentuhan. Dito, tinuturuan kitang maging lalaking hindi nila kayang kalimutan